verifiable na. Yan. Juvie de Guzman. Yan. Meron ka bang column sa Filipino Mirror today? Next week po. Next week. Oo, pero yan, ganun mo yung Filipino Mirror. Display Yan. lang. Yan. Para Ang hindi katuwang makalimutan. sa negosyo. Yan. Oh. Okay. Ilapit mo lang daw yung mic mo at hindi ka marinig. Ba't ba malayo yung mic? Oo nga eh. Kasi Oo. bumabagsak eh. Oh. Parang ekonomiya. Bagsak Oo, eh. parang taste ng ibang tao bagsak. Okay. Parang budget sa Noche Buena bagsak. Wala na ngang 500 Parang eh. yung antas sa approval rating ni BBM bagsak. Ala. Bumabagsak yan. Ayan. Oo. Si Kuya Winner na lang nakatayo eh. Siyempre naman. Anong nakatayo? Nakatayo siya. Nakatayo. Kala ko anong Tayo na lahat tayo. ng bahagi niya, nakatayo. Yan. Oo, ayos. Ayan. Ito rin, ito, speaking of tayo, alam mo, ito na, sumagot na si Vice President Sara Duterte dun sa mga pahayag laban sa kanya nitong si Ramil. Ramil. Talaga? Kaya naging Ramil kesa Ramil. Kasi di ba sabi ni Laila de Lima, Opo. I am taking him under my wing. Wow. Kukup-kupin daw niya si Ramil. Wow. Kasi, I like kaya, para ma-take ni Laila de Lima si Ramil under her wing, she has to spread her wings. Oo. Dapat ibuka niya ang kanyang mga pakpak. Ayun na naman Pakpak! Oo, ibubuka Wag mo ang nang pakpak. i-accent. Pakpak nga! Ano ba sabi ko? Opo, pakpak. Ibubuka ang pakpak ni Laila de Lima upang kupkupin niya si Ramil. Wow. Alam niyo, si Laila de Lima, magalit ka na Laila sa akin. Napaka-ipokrita mong tao. Alam mo kung bakit? Sasabihin ko sa iyo, ha? naman. Baka hindi mo alam, ha? Noong may mga testigo sa iyong bilanggo, nung nakakulong ka, ha? Sabi mo, yang mga taong yan ay walang kredibilidad. Sabi niya. Bakit daw? Yan ay mga bilanggo. Yan ay mga convicted ng mga krimen. Kaya labang yan ang nagtetestigo laban sa akin. Sabi mo yan, ha? Ako hindi naniniwala. Sasabihin ko, kung bakit, hinihintay ko lang idemanda mo o sasabi mo, magdedemanda ka eh, ha? Oo. Sasabihin, sinasabi mo, bakit? Sabi mong walang kredibilidad itong mga bilanggong ito na tumitestigo laban sa'yo. Sapagkat sabi mo, lahat gagawin yan para magkaroon ng kasunduan sa gobyerno upang sila ay maligtas sa kanilang sentensya. Sinabi mo yan! Huwag kayong maniwala sa akin, mga tagapakinig. I-fact check nyo ako. I-google nyo yung sinabi ni Laila de Lima na yan. Paulit-ulit niyang sinasabi yan. Ngayon, si Madriaga ay nakakulong, bilanggo. Siya ay convicted, kidnap for ransom. Hala. Katulad ng isang testigo sa iyo, bakit si Madriaga ay credible? Kapanipaniwala, yung mga testigo mo sa alaban sa iyo, hindi ka panipaniwala, samantalang pareho sitwasyon nila, bilanggo, convicted ng capital offense. Iyon ang ipaliwanag mo. Bago mo buksan ang iyong pakpak at kupkupin si Ramil. Ano ngayon? Diba? Kain suka ka, Laila, ha? Oh my goodness. Ano, ha? Isang molde nyo ni Rizzo Ontiveros at saka ni Chel Jokno. Puro ipokrito kayo. Tindi nyo, ha? Tindi nyo! Iyan ay bukod pa sa hindi ka paniwala ang pahayag nitong si Ramil. Oo, di ba? Unang-una, sir, puso. tinanggit itong si Raymond Palad. Alam mo, kilala ko to eh. Sumasama pa sa amin to sa Citizens Crime Watch dati eh. Raymond Palad. Raymond Palad, yung abogado ni Madriaga. Okay. Oo. Alam mo, kilala ko to eh. Hindi ba to yung ang nanay niya si Maria? Hindi ko po alam. Hindi ba? Anyway. Hindi mo kilala si Maria? Hindi yung, yung isang, kamag-anak niya. Tanong mo kay Wenner. Kilala mo si Maria?
yung sabi nanay daw ni Atty. Raymond Palad. Attorney, sagwa naman. Bakit? Kasi magiging Mariang Palad yan. Hindi Maria! Oo. Ay, iba ba yun? Hindi ba? sigurado. Apelyido Palad? Oo eh. Ah. Ay, apelyido ni Atty. Palad eh. Ay, ganun talaga. Sabi pa ni, ito natatawa ako rito kay Talaga? Raymond. Raymond, ano ba nangyari sa'yo, pare ko? Authentic daw yung affidavit ni Ramil. Ano kung authentic? Ano kung authentic? Hindi naman Grabe. pinag-uusapan dito authenticity, pare ko. Ang pinag-uusapan dito, katotohanan. Yun na. Bago yung sinasabi mong dinalaw ng mga tao ni VP o ni VP mismo, si Madriaga para i-pressure. Nako, wala kang pruweba dyan. Patunayan mo nga. Pakita mo yung mga CCTV. Puro vague ha? Alam mo, malabo yung mga alegasyon mo tungkol dyan, ang gulo-gulo. Tignan nyo ha, huwag kayo maniwala sa akin kung gaano kagulo yung alegasyon ni Atty. Palad. Ha? Puro vague Nagmumukha to na siyang vague Oo, grabe ha. Ito mo itsura ng mga nag-accuse kay VP Sara, mukhang vague. Malabo! Mukhang vague! Di ba vague malabo? Ano ba sinasabi ko? Wala naman ako sinasabi. Tawa. Malabs. Yun Mukhang na. vague. Oo. Tao ng tao si Nanay Vague! Takang. Vague! Akang. Pronounce ko yung vague. Vague. Puro kayo mukhang vague. Oh, di ba? Mga Puro ka bomalags vegan kayo. ang ginagawa nyo. Puro ka vegan. Vegan. Di ba? Ayan na. Pambihira. So, ibig sabihin, hindi na siya member ng CCW? Hindi ko alam. Wala namang problema sa amin. Pero, ang kine-question ko, hindi naman yung membership niya. Opo. Kundi yung ginagawa niya. Kita mo, di ba yung mga sinasabi niya, diniscuss na natin yan, na ito ay sinasabi, 1 billion daw sa Grandia. Di ba, ang dami, hindi lang ako nagsasabi physically impossible. Kaya, di ba sinasabi ko, ang 1 milyong piso ay siguro mga 14 inches ang haba kung magkapatong. 1 milyon. Kung tigwa 1,000, sasabihin na natin 1,000 na lahat. Okay. Ano, 1 milyon, itagiwa 100. Napakadami nun. Mamumuti na yung mata natin. Okay. Ang 1 bilyong piso ay 1,000 milyon. Opo. Isipin mo kung makakasya mo yun sa van kahit isa lang ang sakay. Imposible. Kalokohan. Truck yun. Number 2, nag-iipon daw para magpresidente si Sara. Grabe. Noon, bago mag-2022. Last minute, ayaw nga niyan tumakbo. Kundi mayor. May equity of the incumbent siya as mayor. Wala nakakatalo sa kanila sa Davao. Kita mo nga si Carlo Nograles ang balita, bilyon-bilyon daw ang ginastos. Laban kay Tatay Digong, di ba? Ang laki Di ba pala. saan pinulot? Di ba sa Kangkungan? Hindi lang Kangkungan pa sa sementeryo. Ala. Meron pang hito-hito doon sa ilalim. Grabe. Alam mo, nung bata kami, sabi ng tatay ko, alam mong hitong yan, kaya masarap yan. Bakit to? Doon lang hinuli sa sementeryo. Ay, grabe. Madulas yun na to. Kaya mataba. Di ba? Di ba madulas yun? Hindi, ano yata yun? Palos lata. Lag yung sinasabi mo. Hindi hito yun. Hito ba? Hindi kasi noon pagka bata kami, natutumba kami, sinasabi sa amin, ano ginagawa mo nang huhuli ng dalag? Ano, nakahuli ka ba ng dalag? Ay, grabe. Kasi di ba pag nanghuhuli ng dalag, mabilis yun Biglang Opo. natutumba. Pag natumba kami, nakahuli ka ba ng dalag? Oo nga. Tama. Nung lumaki-laki kami, mga teenager kami, ang hinuhuli namin, mga dalaga na. Dalaga. Ayos. Mas maganda yun. Anyway, yun ang mga kengkoy na aligasyon. Na sabi ni Laila sa kanyang kaipokrituhan, credible daw. Pero yung mga testigo laban sa kanya, hindi credible. Pero pareho sitwasyon. Ganyan lang ang ang kahipokrituhan. problema, attorney, justice system kanila lahat. Ayun nga ang problema. Wala na tayong magagawa kasi bata dyan. nilang ombudsman. Lahat. At kahit magalit kayo, kahit demanda nyo ako, sasabihin ko yan paulit-ulit, bata nila yung ombudsman. Wala na. Kasi pinilit nila yan para No maging justice ombudsman. at Obvious all. naman Opo, di ba? wala na. Sinong maniniwalang hindi? Pag naniwala kayong patas ang pagiging ombudsman ni
Pangalan nito, Boying Remulla. Opo. Merong tulay sa may Malacanang. Ibebenta ko sa inyo, mura lang. Okay. Grabe na. Oo. Ang totoo, ang mas plausible pa dyan ay yung plunder na inihain laban kay Ralph Recto at yung dating Pangulo ng PhilHealth na nakikita pa natin paminsan-minsan sa elevator dyan, Yes. na si Carlos Ledesma. Opo. Sapagkat yan, maliwanag, identified yung pondo. Yung Yun 60 lang. billion na kinuha sa PhilHealth ay identified. At sinabi na ng Korte Suprema na unconstitutional yung pagkuha. Yun lang. Di ba? So mas maganda pa 'yon, pero para sa administrasyon, mas credible yung bilanggo na habang buhay na sinintensyahan, Opo. habang buhay na pagkakulong, at mas malamang nakikipag-deal sa gobyerno na wala namang kredibilidad, mas credible yon kaysa kay Saldico na alam naman niya kung kani-kanino pumunta yung maleta, kay Gutesa na nag-sworn statement. Mas credible pa yun kina Diskaya. Opo. Basta si Martin Romualdez at si Sandro Marcos ang may problema, hindi credible ang witness. Yun Basta lang. si VP Sara, pinaka-credible yan, kapani-paniwala yan, napakagaling yan, santo yan. Pwede na nating irekomenda sa Papa na gawing santo yan ng simbahang Katoliko. Totoo ba yun? Nakatanggap ng malaking maleta? Yung nakita ko sa internet. Ewan ko naman, may maleta, hindi Napakalaking naman natin maleta. alam kung anong laman noon. Di ba usually pag maleta nga daw may pera? Hindi naman ako lagi may dalang maleta ang laman sipap. Si- By the way, nadala ba yung bong sipap ko? Babalikan nyo yung pag hindi. Allah. Yun. Yun ang ating sinasabi. Hindi ko naman sinasabing pera yun. Malay mo droga. Malay mo ibang bagay. Sabagay. Malay mo yung Damit. yung mompo, Pwede rin. yung ginagamit nila sa misa, yung wine, di ba? opo, Maaring opo. damit. Pwede. Maaring galing Victoria's Secret. Malay mo yung pare, pagka private moment siya, tagbabrat panty siya. Hindi mo hindi mo alam. Maaari. Hindi ko sinasabing totoo. Baka. Posible lahat Tama, yun. tama, Di ba? tama. Oo. Malay mo Sabi yung... rin ng mga kabataan yan Sila po ang Di ba? Yun ang sinasabi ko. Tama po, tama. Ito ay, pagdating dito, Dead Madela ang palasyo sa plunder doon sa Ayun ginawa lang. nilang kabulastugan na kinuha Pag sa nila, kanila, no? yung para sa kalusugan ng mga pangkaraniwang Pilipino. Yung Hindi. mga walang pambili ng gamot, walang pang Opo. ospital, di ba? Walang pang check-up, Walang kinuha pambayad. nila. Kinuha nila. Saan nila ginamit? Sa flood control. Deadma sila. Ayaw nilang nare-remind sila na Yan. sila ay nagkandaloko-loko sa flood control. Yun ang problema. Katulad nito ito mong yabang ng gobyernong ito. Di ba? Ang ingay-ingay ni Pangulong Marcos. Bago magpasko, may makukulong na. Bago sabi pa, nung December 19, 4 days ago, sabi ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, may makukulong na kongresista bago magpasko. Di ba yun ang pangako nila, bago magpasko may makukulong na, kasama nila Sara and Curly Diskaya. 2 days na lang Wala nang hukuman bukas. Ano wala pa naman? na? 26, wala na. Pero 29, wala na. Sabi pa nga, in-identify pa nila sa yabang nila si Eric Yap. Mag-half day daw. Si Eric Yap. Ano nangyari? 23 na. Opo. Sinong kinulong? Alam natin na nakakulong na nga si Curly si Sarah, yun ang kinulong nila. Yun ang pinakulong nila. Yung mga district engineer, may nakukulong ba? Puro bailable. Wale. Ang pinakamasaklap dyan, binibili nitong mga district engineers ang kanilang kalayaan sa pamamagitan ng pagbigay ng pera. Restitution daw. Yun na yun. Restitution daw para maging state witness. Wala po sa batas talaga yan kasi talagang
nagmumukhang binibili mo yung pag-i-state witness mo. Kaya wala sa batas yan. Matagal na nating sinasabi yan. Pinangunahan na natin sila. Anong ire-restore mo? Magkano? Anong batayan ang ire-restore mo? Halimbawa, ako si Alcantara. Nag-restore ng 1 milyon. Sapat na ba yun? Magkano ba kinita mo? Pag-restore ng ninakaw, Opo. lahat ng ninakaw mo, i-restore mo. Otherwise, kung may natira, naka-11 ka. Di ba? Kailangan Nakinabang ka sa walang ill-gotten matitira. wealth. That is contrary to public Ayun. policy. Contrary to public policy. Yung usapan yan ay null and void yan. Under contract law. At even under our system of laws, contrary to public policy, anong mangyayari kung magnakaw ka ng 500 milyon at ibalik mo ang 300 milyon at natira sa iyo 200 milyon? Magnanakaw ang mga tao. May tubo pa. Kasi may tubo may Ayun. pakinabang. Ang purpose kung bakit may forfeiture ay para wala kang mapakinabang sa ninakaw mo, kulong ka pa to discourage graft and corruption. Pag in-encourage yan, yung kalokohan yung restitution na wala naman sa batas, ay you are encouraging criminality at you are encouraging bribery kasi hindi natin alam. Hindi ko sinasabing tumatanggap ng suhol yung mga taga-DOJ, Although matagal ko nang naririnig. May file na ako, may mga affidavit na ako. Hindi nating bumaba yung mga yan. Ang dami kong mga affidavits dyan na tumatanggap ng suhol. Yung mga yan. Kaya lang wala mangyayari kung ngayon. Pero Tony, from start to finish, puro kanila yung yung Hindi kaya magagawa nga, siya. dapat talaga, alam nyo mga kababayan ko, Walang justice yan pag ganyan. kung tao rin nila ang ipapalit at ang mga kanilang mga ginugroom dyan ay sina Rizzo Ontivero, sina Pete diba? Lacson, na walang ginawa kundi pagtatakip sa Blue Ribbon, na buwisit na nga yung mga kasamahan niya, umalis na siya. Pero ang kapal ng mukha, bumalik na naman. Bumalik pa, diba? Pero mo umalis ka na, babalik ka pa. Anong mga klaseng style yan? Pinabalik siyempre siya. Wala nang mangyayari. Kaya sinasabi ko, kung hindi mag-iiba, patulad doon sa speaker, di ba? Kunyari, pinalitan. Si Boji D, anong lumabas dito sa datos? Hindi tayo nag-aakusa, tayo ay nagsasabi ng ayon sa datos. Opo. Pinakamalaking insertion, ang speaker pa rin. Yang posisyon ng speaker talaga, yan ay susi. Pag maayos yung speaker, katulad ng panahon ni GMA, wala tayong problema. Opo. Panahon ni Speaker Alvarez, wala tayong problema. Ngayon lang naman tayo nagkaroon ng katakot-takot na ganyang flood control doon naging speaker, si Romualdez. Insertion, blank, etc. Di ba? Una, tinatanggap nila. Natatawa ako rito kay BBM. Nasaan daw yung mga blanks? Di ngayon nakita niya na may blanks. Akala ko ba, binasa niya yung 4,000 plus pages. Opo. Hindi naman pala. Sabi niya, pinalabas pa niya, sinungaling si Duterte. Hindi ko nakita yung blanks. Paano hindi mo binasa? Ayun na. Binobolong lang kami. Ayun lang. In other words, bumabaha ng kasinungalingan. Ayun ang Yun na mabigat. yun. Ay, big deal na yun. Ayan, sabi pa ni Remulla noon, may mga 20 miyembro daw ng mababang kapulungan na maaring makulong. Yan. Ngayon, ni-revise nila. Sabi pa niya rito noon, maaring Pasko, as early as January. Ngayon, ang pahayag naman nila, June naman. Next year. Paurong ng paurong. Walang Hanggang iniwan sa lumalaki ng paurong. Paano yan, attorney, pag nag-resign na sila, paano sila makukulong? Hindi, makukulong pa rin kasi nangyari na eh. Liable Nangyari na sila doon? Yes. Okay. Liable na sila. Yun ang kanilang sinasabi. Opo. Una, Disyembre, naging Enero. Next year, naging Hunyo. Ano ba naman yan? Wala na. Pebrero, Hindi ko naman. Marso, Abril, Mayo. Hunyo. Well, anyway, panagutan na lang sana nila ang kanilang mga nagawang mali, di ba? Kita mo yung mga yung mga interlocking web ng
ng parang sindikato talaga, 'di ba? Pati yung lumalabas, si Remulla na mismo nagsabi ha. Opo. Yung hotel na dating pag-aari ni Cabral, Opo. nasirang Jose Cabral, Oh. ay ibinenta kay Eric Yap. Yun din ang sinasabi nila. Ala. Isa sa mga pinakamalaking kontraktor, Di 'di ba? palitan lang sila. O, diba? O, yan, ngayon, itong si Bombolias, si Terry Didon, di ba? Akala mo kung magsalita, malinis. Yung pala, ganun Meron din. pala siyang 150 million insertion. Ala. Yung Bicol Saro. Oh. Di ba? Paano na naman? ibinigay sa iisa ring kontraktor. Ayun. Di ba? Paano ma-justify niya yan? Mabigat. Di ba? Mabigat talaga. So, anong nangyayari ngayon? Wala. Kaya nga, di ba, noong Biyernes, sinamong ko, Biyernes ba yun yung Opo. Wednesday o Thursday ba? Yung nung, Friday kayo wala di ba? hindi ko maalala. Basta ganun. Ba, oo. Hinamon natin si BBM. September pa yung ICC, October, November, 3 months na. Ang daming Nothing happens. Ang daming nagtatrabaho, pati yung si Vince Dizon nagtatrabaho daw, kuno-kuno. Dating chief PNP pa. Ang daming in-interview, although isa lang ni live stream, lahat nagtago. Ala. Di ba? Bakit wala pa ring kasagutan? Yun ang Yun problema. ang mabigat. At sa notang yan, mga kasama, ay magpapatuloy po ang ating pag-aaral sa pagbabalik na para nagte-texto. Pagbabalik ng Yes, yes, show, Topasyo.